Good morning! Dahil Paskong Pasko, nag-request ang ate ko ng puto bigas. Kaya nagluto po tayo ngayon. So, ang ginamit po natin ay 4½ cups ng rice flour. Binili ko po yan, giniling na bigas sa palengke lang. Parang 60 pesos ata yung kilo niyan. Then, maglagay po tayo ng sugar. Ang ilalagay ko po na sugar ay 1½ lang na cup na white sugar. Kasi ayoko ng matamis na puto. So, dahil pampamilya po ito po ay talagang special din yung hindi siya naka-standard. Yung niya, yung tamis niya. So, matabang po kasi ang gusto ko na puto bigas. Then, naglagay po tayo dyan ng baking powder. 1/2 tablespoon yung pang measure. Pero 3 tablespoon po yung ilalagay ko dyan na baking powder. Again po, 4½ cups yung rice flour. Tapos 3 tablespoon ng baking powder. Tapos maglalagay po ako dito ng 2 cups ng ibap na gatas at 2 cups ng water. Yun, tapos actually po yan lang yung ingredients natin. Tapos ko po ito, ibababad muna natin pagkatapos nating i-mix. Ibababad po muna natin siya ng 2 hours. 2 hours yung ginawa kong pagbababad sa kanya. Yung mas matagal, mas maganda kasi iba kasi yung puto bigas. Kailangan talaga itong ibabad kasi minsan iba-iba po yung quality ng bigas. So, baka minsan magtatanong po kayo, bakit minsan yung yung gawa kong puto bigas, parang hindi siya nag-crack sa ibabaw. So, ang reason po noon ay depende po sa quality ng bigas. Kailangan po yung gagamitin natin na bigas, yung pag isinaing mo maalsa. So, ganun po, yung buhaghag sa maalsa. Hindi po pwede yung mga dinurado na malalagkit. May nagtanong po sa akin, yung bigas daw po ba ng Japan pwede? Actually, di pa naman siguro kung nakatikim ng bigas ng Japan or di ako sure kung nakatikim na ako. Pero kung yung bigas po na yun ay yung malagkit pag sinaing, kasi nga di ba chopstick yung mga kanin sa sa Japan, kapag ka malagkit po yun pag sinaing, hindi po siya magandang pangputo. Kaya hindi ko siya nire-recommend. Actually po maganda ditong bigas yung mga laon. Laon, yon. So, ang ginagawa nila doon ay, kapag pang sarili, ibababad overnight saka ipapagiling. So, ito po, rice flour po mismo yung nabili natin. So, ganyan lang. Dahan-dahan po yung paghalo ko kasi ito pong mixing bowl ko ay medyo maliit yung nagamit natin na mixing bowl. So, ngayon naman, pagkatapos ng 2 hours na nirest natin siya ay magluluto na tayo. So, ito yung mga natin, mga puto molder, doon tayo sa malaking steamer gagawa. So sa pag-i-steam po ng puto, malakas po yung apoy na gamit ko dyan. Yung pinaka-high po ng kalan nyo, yun po yung gamitin nyo. Tapos po 20 minutes. Kasi nagkakaroon po ng hilaw-hilaw minsan kapag kaya lang natin ng 10 minutes or 15 minutes na kagaya ng all-purpose flour na puto. So iba po ito. So by the way, di ko pala na video naglagay po ako dyan ng 1/4 cup ng canola oil. O pwede kang gumamit ng coconut oil, mas okay po ang coconut oil. Wala kasi akong coconut oil ngayon. So after po ng 20 minutes, ito po yung naging itsura ng ating puto. Again po, yung itsura po ng ating puto bigas ay depende sa bigas na gagamitin natin.